anniversary nga ni ho ngayon ni nanay at saka ni tatay mga kamangyan. Kaya ay magaluto ho kami ng biko at spaghetti din sa bukid. Ay for the go. Ay tuwing anniversary nga ni ho ni nanay at ni tatay mga kamangyan, madalas ho talaga hindi kami naghanda. Maliban ho sa hindi namin hilig, ay wala din talaga kaming budget. Huy! Ay bago nga rin ho, bago sumapit ang Pasko. Huy, bakit naman kumanta? Nung malapit na ho aring anniversary nila nanay, sabi nila ay kahit wag na nga ni raw ho maghanda. Pero dahil nga ni ho sila ay 35 years na, ako, abay maganda naman kami kahit kaunti din eh. Tas alam nyo ga ho, tuwing anniversary ni nanay, lagi na lang sabi niya, aba natagal din naman, ay natagal din naman. Paano lagi na lang din puro away yan, lalo na dati. Talagay parang asot pusa, Pero minsan, grabe din naman maglambingan. Nakala mo ay babagong ibig. Aroy, Ay, ang halutuin nga ni ho namin ngayon ay biko para talagang mas lumagkit pa ang kanilang pagmamahalan. Abo, makakabuo pa warin ng isa pa. Tapos, syempre ho, spaghetti para talagang ramdam na ramdam ang handaan. Gawa ng alam nyo naman, spaghetti ay talaga hindi rin nawawala sa mga gayaan. Kasi alam nyo gawa mga kamangyan, bata pa lang ako, lagi ko na talagang kakwentuhan yan si nanay at saka si tatay. Gawa ng inatanong ko paano sila nagsimula. Paano nagsimula ang kanilang pag-iibig ay mga gayon. Tapos ako'y kilig na kilig pag nagkakwento. Hindi ko alam ko ako talaga iinteresado laang o talagang chismosa. O are, dahil nga niho, alam ko yung kanilang love story. Ay, kwento ko na rin sa inyo. Kita'y magchismisan din eh. So, ayun na nga niho, dati daw, kala mo naman lulabas siya, makapagkwento. Ay, are, mga 18 to 20 years old daw si tatay ng mga panahon na yon. Oo naman. So, talaga yung binata na rin, ano? Bale, si nanay ho talaga ay taga Marinduque. Tas are naman si tatay, ay di taga dini sa amin, sa Mindoro. So, paano kaya sila pinagtagpo ng tadhana? Si Lunan Lagring, yung nanay ni nanay, na lola ko, na ganito. Ay, hindi ang gulo. Dahil na nga niho, si Lunan Lagring, yung nanay ni nanay, napunta daw ho dini sa Mindoro. Tapos, kasama ni Lunan Lagring, eranganing si nanay. Eh, syempre, nakita ni tatay, talaga'y mabilis din ang mata sa mga chicks. Pinadalan daw niya agad ng sulat. Ay, grabe naman yun. Syempre, iba din talaga ang kamandag ni Maring Lourdes niya. Talaga namang mapapalingon ng mga kalalakihan. So, syempre, uso pa talaga nun ay mga sulat. Wala pa niyang mga cellphone, mga messenger. Ay, bago raw bumalik si nanay ng Marinduque, aba, ay nagsulat din para kay tatay. Talaga naman si Paring John, hindi ma-reject ng mga kababaihan. Talaga'y matinik din sa babae. Kasi yung diga LDR, gawa ng syempre malayo in Mindoro tapos Marinduque. Ay, di tuloy-tuloy pa rin daw yung kanilang sulatan. Ay, grabe naman ang nagagawa ng pag-ibig. Tapos, ang ginawa daw ho ni nanay, sinagot niya, gawa ng syempre parang laro-laro lang. Oh, ang ganda nga ni ho, malayo naman sa kanya. So, akala niya hindi magiging seryoso si tatay sa kanya. Na kalaunan ay wala din, hindi na rin magaparamdam sa kanya. Hindi naman siya mapupuntahan gawa ng malayo. Tapos, arin si tatay ang gawa pa. Doon pa napapatak mismo yung letter doon sa school. Ay, di ka kapag may padalang letter sa iyo, ikaw ay sikat na sikat, ikaw ay sobrang ganda. Yung mga kaklase mo eh. Hala, grabe, may nagpadala ng sulat kay Lourdes. Si nanay naman, feel na feel. Huy, syempre, ang ganda. Galing Mindorong nagpadala. Sa pangani ni tatay, ang inabili pa daw niyan papel nun, yung mabango. O sala, hindi yung basta-basta na lang. So, syempre, sinagot na ni nanay. O, di sila na. Kung inamaliit si Paring John, akala nyo hindi makakapunta ng Marinduque. Nagkakamali kayo. Ang ginawa daw nun ni tatay, dahil nga, syempre, bata pa lang siya, nagasaka-saka na rin siya. Nahingi siya dun sa nanay niya, kay nanay Nini, ng 3 kaba na palay. Tapos, abentan niya yun, tapos yun yung agamitin niya na pang allowance at saka ng pamasahe papunta ng Marinduque. Minsan nga ni daw, nagkakapos yung dala ni tatay na pera, kaya ang inagawa niya, inasangla niya yung relo niya, yung mga gamit-gamit niya. Tapos, nung una din mga kamangyan, ako grabe din talaga yung paghihirap niya ni tatay, gawa nang hindi nga din siya tanggap ng mga magulang ni nanay. Gawang si nanay din nun, may mga napurma sa kanya na seaman, gayon. Ay yung mga napurma ko kay nanay, ang dala-dala ay mga alak, mga tuba. Ay si tatay daw nun, hindi pa pala inom ng mga panahon na yon. So ang dala daw niya 1 kilong isda, 1 kilong karne. Basta yung sa kanya ng mga magulang ni nanay, pero pinush pa rin daw niya. Gawa ng ramdam din daw naman niya na mahal siya ni nanay. Ay huy, sana all. Naniniwala daw kasi siya na wala namang magagawa yung magulang kapag talagang mahal din naman ng anak. Which is tama naman, kaya tayo mahal na mahal ko si Huy. Kasi kahit hindi daw siya marunong kumanta, inaharana daw niya si nanay. Hala, gusto mo rin maranasan ng inaharana. Uy, grabe, napakaharap. Kasi ginawa pa nga ni daw ni tatay, pinayero yung bahay ni nanay, mga kung ano-anong patas, bumili nga ni ng baboy dahil nga ni mamumulong na, apakapakabilis. Pero syempre, ilang taon pa yung lumipas noon. Tapos yun, parang tinanggap na rin naman daw siya. So hanggang sa ikinasal, nagkaroon ng 5 anak, 3 lalaki, 2 magagandang babae. Huy! Tapos yung kinasal sila, 25 years old daw si tatay, tapos si nanay ay 22 years old. Ay ako ngayon ay 24 years old, kaya naitay, baka naman. O yan, alam niyo na yung story, baka maki-MJF pa yan. Uy, so ayan, balik na muna tayo din ng mga kamangyan. Balang inaluto ko na ngayon ay yung pinakang sauce noong spaghetti. Bali, nag-isa lang ako din ng bawang, sibuyas, tapos nilagay na yung giniling na karne, tapos syempre yung hotdog. Ay, for the go. Bali, nasa 5 kilo pala aring spaghetti mga kamangyan. Gawa ng alam niyo naman, gabalot-balot pa mamaya. Ay, direct nilagay ko na nga ni rin din aring spaghetti sauce. Syempre, asa din. So, nilagyan ko yan ng tubig diyan. Syempre, to the rescue yan si Kuya Bunjing. Siya daw naman yung maghahalo-halo diyan. Bali, naglagay na rin pala ako diyan ng
pampalasang asin at saka paminta mga kamangyan. Tapos ayan, mekos-mekos niya ni insan. Naglagay na rin pala ako ng condensed milk diyan mga kamangyan. At depende naman sa inyo kung gaano kadami. Siyempre ho, yan na rin yung nagabigay ng tamis diyan. After ho nun ay naglagay na rin ako diyan ng all-purpose cream. Pag nagaluto kami ng gayang spaghetti sauce, madalas ho talaga igayaan ng kulay. Pero naku, magtiwala ho kayo sa amin. Sobrang sarap niya, sobrang creamy. Kaya ho gayan yung kulay niyan dahil nga ni ho doon sa gata. So kaya hindi siya sobrang red. Lagyan na rin pala ako ng konting ketchup diyan mga kamangyan. Tapos arihong mushroom na yung nasa lata. Para ho syempre extra special. At dahil nga ni ho okay naman na yung spaghetti sauce mga kamangyan, ay darihong pasta ay dinilipat na ho din sa isang lagayan. Bali yung luto ho pala namin na spaghetti mga kamangyan, hindi man yung sauce na talagang lahok na doon sa pasta. Ang gawa ho namin ay yung magkahiwalay. So depende sa inyo kung gaano kaunti yung sauce o gaano kadami. Kasi rin na nga ni ho pala yung sabi ko mga kamangyan, kanina ho pala nung nagaluto, kinulang kami sa malagkit kaya nagsaing ulit. So ayan, buti na nga nila at naging okay din. Talaga nagka-crib-crib pa naman din kami diyan. Huy. Para nga ni ho medyo maging okay naman yung itsura na rin, mapantay-pantay. Ayan, gumamit lang ho si Nanay diyan ng daon ng saging na nilagyan ho ng mantika. Tapos arihon si tatay, nagdurog-durog na rin ho din ng mani para yun ho ay alagay doon sa ibabaw noong biko. O syara, may pagayon-gayon pa. Talaga pwedeng ibenta sa labasan. Huy. Ay, dari ho pala yung latik na inaluto ko kanina. Ay, na lang din tinuloy gawa nga niyo na may mga niluto na rin kanina. Bali yan ho ay galing doon sa gata, tapos pagmantikain lang hanggang sa maging garne ho yung itsura. Tapos yan ho ay alagay din doon sa ibabaw ng biko para talagang masarap. Nung okay na nga niyo ay di ayan at kinuha na ho ng ating donya. Wow, donya. Sabi ko nga niyo kay nanay, ay wag mo na magkikilos dahil nga ni sila yung bida ni tatay ngayon. Kaso nga nila, siyempre, hindi din matiis. Parang alag natin kapag hindi kumilos. Hinati ko nga nila ako sa gitna yan mga kamangyan. Tas ayan, dun sa isang side, nilagay ko na nga ni aring mani. Tapos din naman sa isang side, ay di aring nga ni hong latik. Pwede pa naman kayo mag-invento ng iba kung ano pa mga gusto ninyong ilagay diyan sa ibabaw. Kung gusto ninyo ay durian. Hoy, durian hindi. Bali, sinaid na nga nila ang ni paring Junyo, yung iba pang biko na nandito nga niyo sa Tulyase. Tas ayan, nilipat na lang niya din sa isang lagayan. Bali, wala na yan sa ibabaw. So, kung may mga gusto ng purong biko, ay di yan na lang. At dahil nga niyo okay na mga kamangyan, ayan, pwede na tayong kumain. Naks naman. Bali, kanina din pala mga kamangyan, bumili na rin si tatay noong lumpiang Shanghai at saka ng puto para syempre may konti-konti pa namang kakaiba din. O kayo ay invited din mga kamangyan, kaya humabol na kayo. So ayun, nagsalo-salo na rin pala kami din sa aming konting handa. Pero alam nyo mga kamangyan, kapag may mga garne namang okasyon, hindi naman record na may handa talaga. Pero depende naman sa inyo kung talaga nakakaluwag-luwag kayo, kung talagang mas mag-i-enjoy kayo, mas masay-celebrate ninyo ng maayos kapag naghanda kayo ng marami o kung ano man. I did go. Pero pag kunyari maghahanda para laang maging social sa paningin ng iba, pero labag naman sa inyong kalooban dahil nga ni gipit na kayo, tas gayong ganda-anda, pang utang nyo pa. Naku, wag nyo hong laging isipin yung asabihin ng iba na dapat maganda, ganyan. Parang idepende ho sa sitwasyon. Kung talagang kaya, ay di go. Kung hindi, ay okay lang naman. O, pwede naman bumawi next time. Mag-pray, magpasalamat kay Lord na kahit papaano ay may birthday ulit, may anniversary ulit, gaya. Kasi ho, nung mga kamangyan tanda ko, 18 years old, diga ho, no, nauuso na yung mga dibu-dibu, ang dami na talagang mga gana, pasosyalan na. Nagkataon din ho, no, ang yayaman ng mga kaklase ko, nung pamilya ng kaklase ko, gawa nga nang lumipat ako ng school. So, natanong ni nanay kung maghahanda daw kami, kung gusto ko daw ng ganito. Ang dami kong lechon. Ako na ho, nagsabi nung kay nanay at kay tatay na wag na, okay na yun. Kasi nga ni ho, alam ko na kung magkaroon man ako ng handa, yung apang handa doon ay apang utang lang din nila nanay. Pagpalagay na mag-enjoy nga ni ako, ganyan, sabihin na ang bongga nung birthday ko. Pero mamong problema naman sila nanay kung paano magabayad sa utang. Ay, wag na. Ang ginawa na lang ho nila nanay, binigyan ako ng human size na teddy bear dahil nga ni ho, pangarap ko yun noon. So yun, sobrang tontuhan na ako, nag-enjoy na ako. Ay, dahil na nga ni mga kamangyan at nabutan ko nga ni si Ate Tintin na nakuha din ng biko. At sabi naman ho nila ay saktong-sakto lang yung timpla. Naman yung nakakasuya. Uy, grabe naman. Masyado kayong pa-fall. Huy. Kasi yung mga kamangyan, ang dami nagapuri-puri sa family namin. Pero hindi ho perfect yung family namin. Naku, kung alam nyo lang ho yung mga pinagdaanan namin tate. Grabe ho mag-away yan si nanay at saka si tatay talaga yung sigawan. Yan si tatay madalas talaga yan lasing. Alam niyo yung hindi na talaga kaya niya yung sarili niya. Inahatid na siya ng mga kainuman niya. Tapos pagdating pa ng bahay, magasisigaw, magawala, gapapadyak sa katre. Parang kumakatulog. Kaya rin si nanay dada ng dada, galit na galit. Tapos pagkagising sa umaga, sermon ulit dahil nga hindi nakatulog ng maayos dahil nga napuyat kay tatay. Sobrang away, nagatagaan pa yung dalawa. Talagang nakita ko nun ay may taga yata si tatay. Pero ayun, paglipas ng panahon ay nag-asawa din sa gayong sistema. Hanggang sa paminsan-minsan na lang. Minsan na lang ang sigawan, minsan na lang ang away. Ay di kayo matagal hanggang 900 years. Kung meron na nga yung sunset mga kamangyan, ay di ayan at inayusan ko na ho si nanay. Kako, ay magkaroon kami ng munting photoshoot din. Alay, hindi na ho kami nagkuha pa ng talagang photographer o talaga yung makeup artist. Kako, ay kami na lang dahil maganda naman si nanay, pogi naman si tatay. Abay, kahit walang ayos yan, talaga nakin ang ganda. Tingnan nyo naman si paring Junyo, parang in love na naman kay Maring Lourdes. Kaya ayan, syempre may pakorona din tayo diyan. Naks naman talaga ng mayor. Mayor ang dating mo diyan paring Jun. So ayun, baling nga ni yung gown na yan ay inarkilalaan mo sa bayan dahil saglit lang din naman ho are, mamaya sa ulit na rin. Bumili lang din ho kami
ng lobo na heart para naman may pa kunti-kunting burluloy din yan. May mga bulaklak pa nga ang kasama para syempre pag nagpicture, may mahawakan naman ho sila. Hindi yung kami lang nila yung hawak. Ay, sana all. At grabe mga kamangyan, sobrang sarap nga yung tingnan na rin ni nanay at saka ni tatay kapag hindi nag-aaway. Aliwalans na mga mukha, ang ganda ng mga ngiti. Hindi ako nga niyo napagtanto, talaga kamukha ko pala si nanay. Lagi ko kasi inasabi, ang kamukha ko daw ay si tatay. Pero nung nagpa-short hair ako, parang wait lang, alam ko na mukha ko pagtanda. So yun, sobrang ganda nga ng paligid ngayon mga kamangyan. Ang sarap magtambay lalo, gawin hindi man sobrang init. Ganda ng sunset, talaga namang yung tama ng ilaw sa iyo ay kakaiba. Hindi na nga nila ako kami sa may bukid, sa may bahay kubo nag-photoshoot. Gawa ng maganda din naman ho talaga yung view din eh. Talaga naman si Maring Lourdes at si Paring Junior ay may asim pa. Pero ayun mga kamangyan, ang wish ko lang sana mas maging strong pa yung relationship nila. Lagi ko nasabi diyan kay nanay at kay tatay, dapat wag kayong mag-away, dapat ituring ninyo na best friend nyo yung isa't isa. Kasi syempre, ang realidad naman ho talaga ng buhay, kami mga anak, magabuo din naman kami ng sariling family in the future. So silang dalawa talaga yung magkasama. Sa hirap at ginhawa, ay sana all. Nasabi ko lagi sa kanila, wag kayong maglihiman, maging open kayo sa isa't isa. Kayo dapat yung magkakampi, hindi yung kayo yung magkaaway, hindi kayo magkalaban din eh. Sana rin lagi silang i-guide ni Lord kung saan man sila magpunta, kung ano man yung gawin nila. Bigyan ng marami pang anniversary, maayos na kalusugan, malakas na pangangatawan. At syempre kami mga anak, lagi din naman kami nandito para sa kanila. Yung pagmamahal namin para sa kanila ay talaga'y walang hanggan. Huy! So yun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Hanggang dito na lang ang ating video. Tapuntahan ko naman yung aking ka-anniversary. Bye-bye, love you. Huy!